Tigilan nyo na yung mga panloloko nyo sa aming mga food delivery rider. Nagtatrabaho kami ng marangal dito para sa aming pamilya. Ngayon nakakapektuhan din ang aming trabaho ng dahil sa mga pinaggagawa nyo. Idol Rapi, tulungan nyo po ako upang mapatunayan po na talagang ginagawa po nila yung bagay na to. Ito po yung modus. Siya po ay mag-order ng food gamit po yung kanyang account sa Food Panda sa Pilipinas. And then, last minute, ipapakancel nitong umorder sa Canada yung kanyang in-order. Pero yung food ay na-deliver na. So, lumilitaw na ang namomodus ay yung mga recipient ng dinilibera ng pagkain. Nung makausap po namin, yung dinideliver ng pagkain na yung supposed to be na kinabang sa mga in-order, ang sabi nila, akala namin malaking biyaya na dumating sa amin. Nagpapasalamat na kami doon sa kamag-anak namin na nasa Canada dahil siya ang nagsabi sa amin na, don't worry, marami akong food na i-order sa inyo. Ganun po yung kwento. Pero alamin pa natin, we should go deeper kung totoo ba talagang ganun yung kwento. Sir Jeffrey, magandang umaga. Hello po, magandang umaga po, Sir Rapi. Nasabi ko na po yung modus, base po sa kwento ninyo sa staff, at base po dun sa ginawa namin konting research. Sir, gusto ko manggagaling sa inyo, paano kayo naloko? Sir, bali nung May 3 po kasi, may na-deliveran po ako under po sa name po ni Ann Lopez. And then, nung tinawagan ko po yung number, dito po sa Pilipinas yung number, binabaan po ako, tapos nag-chat na lang po siya dun sa apps po ni Food Panda. After ko pong ma-deliver, sir, kasi na-pick up ko na po yung pagkain sa vendor, then ngayon, dineliver ko po dun sa Ann Lopez na sinasabi. Ngayon po, nung pag-uwi ko po, kasi end shift na po ako nun, tumawag po sa akin yung vendor. Nasan daw po yung pagkain? Kasi na-cancel daw po. Yung umorder, number sa Pilipinas ang gamit? Yes po, sir. Number po sa Pilipinas. Hindi po number sa Canada? Sa Opo, sir. Ngayon, nung tinawagan ko po ulit yung number na yun after makancel, ang sabi po kasi nun, sir, iniram lang po nung kaklase niya yung number niya. Kasi ang sabi sa amin kanina, nung matawagan namin itong mga tumanggap ng pagkain na dineliver ninyo, ang pasimuno niyan yung sa Canada na kamag-anak namin. Kaya nga tuwan-tuwa kami, nabigyan kami ng biyaya nila. Yung pala, ito pala pangmomodo sa mga kababayan natin dito. Ganun po yung pagkasabi. Opo. Sino po tumatanggap ng pagkain, sir? Si Julian? Yung sa Mensilan po, sir, hindi ko po sure kung ano po talaga ninyo eh. Pero tita po yun ng Justin, sir. So ilang pagkain na po yung na-deliver nyo? Sa akin po, sir, dalawa na po. Nung May 3, saka po nung May 8. Same household? Parehong address? Magkaiba po, sir, pero magkamag-anak po sila. Miss Julian? Yes, good morning po. Good morning. Okay. So nag-deliver po ng pagkain sa inyo si Sir Jeffrey, salamat, and then natanggap niyo po yung food, and then later on sabi ng vendor, nasaan yung pagkain kasi kinancel. Anong nangyari po? Sir, si Justin ang tumanggap. Ang Okay. receiver, yung pamangkin ko. Sir Jeffrey, sino pa ho yung pangalawa? Anong Yung date po yun? pangalawa po, sir, nung May 8 po, sa may McDonald's South Supermarket naman po ako pumikap ng order. Naghahalaga po siya ng 2,087. Wow. Ngayon po, ang account name naman po na ginamit doon, JM Lopez naman po. Ann Lopez yung una, yung pangalawa, Opo. Yung pangalawa po, JM Lopez. parehong address. Yung address po, sir, nung pangalawa, doon naman po sa mismong bahay nila Ma'am Julie Ann Lopez po, sa may Greenfield Subdivision po. Nung balikan mo po sila para sabihin na, teka muna, kinancel yung order at hinihingi ng vendor yung pagkain para maibalik sa kanila, ano pong sinasabi sa inyo? Ang ginawa ko po kasi, Sir Rapi, ganito po, nung May 8, nung nalaman ko po na, naku, JM Lopez na naman po ako to. Ngayon, in-screenshot ko na po yung conversation po namin. Tapos sinabihan ko po yung JM Lopez po na sinasabi nila, na pipicturean ko po ako yung para may katunayan po ako na na-receive nyo na po yung pagkain. Kasi ang dami na po akong report po sa inyo, every time na ma-deliver, iaano po na-cancel dahil wala daw po dumating na pagkain. So, pinapalabas na kayo pang nagkaroon ng problema, kayo ang pumalpa. Opo, sir. Kami po talagang mababalikan po doon. Kasi pag nilaban po ni vendor yun sa Food Panda, halimbawa po, hindi po sila binayaran ni Food Panda, palalabasin po nila na kinuha ng rider namin, kinuha ka ng rider nyo dito yan sa store namin. May kopya kami ng CCTV. Kayo masisira. Yes, sir. Nasa record ko po yun. Nasa pangalan po naming mga rider, sir. Nakausap niyo na ho ba itong mga Lopez? Bali, sir, sa totoo po niyan, may harap po kami dito sa barangay sa May 18 po, Tuesday next week. Huwag mag-alala, siyang bahala. So, in other words, inosente daw sila. Pero base sa iyong kwento, mukhang hindi. Opo, sir, kasi maraming beses na po talaga, sir, na naulit eh. Hindi Okay. lang po 3 beses, hindi lang po 2 beses, sir.
Julian. Yes, sir. Good morning po. Okay, sige po, pakipaliwanag po itong reklamo Opo. laban sa inyo. Sir, yung huling bigay po dito ni Pauline Enderina is May 8. Mga 10 a.m. yun, di ba? Mga 10 a.m. po na tumawag sa akin na, Tita Eka, sabi niya ganun, papadala Eka ako. Sabi niya ganun sa akin. Dapat na Eka kayo, mga 20 minutes, nandiyan na Eka si Food Panda. Sabi niya ganun. Tapos Sandali po, si Pauline Endrina, ito po ay taga-Canada. Yes, na sir. kamag-anak nyo. Opo, sir. Okay. Anong oras po yon? Morning po iyon, no? Mga 10 a.m. po, sir. Yun yung huling padala niya sa amin. Natutulog pa po yung anak ko. Sabi ko, Justin, ikaw na kako ang lumabas. Nandiyan na daw kako in 20 minutes si Food Panda. Nagpadala raw kako si Pauline. Lumabas naman po, tumaya-maya, tumawag na malapit na daw po. Sabi ko kay Justin, malapit na. Kasi pagka ganun po, wala siyang chat. Kung baga, parang on-call lang siya. Bilis, tita, nandiyan na. Labas na kayo, puro ganon. Ang lalabas naman po, itong pamangking ko, si Justin Santoko. Una, bakit po nag-register sa pinag-orderan a domestic number dito sa Pilipinas at hindi po sa abroad? Number one. Number two, bakit po minor ang inyo pong inutusan na tumanggap ng order? At bakit po hindi nakakatandang miyembro ng pamilya? Kasi po sir, lagi po siya sinasabi na nagpapahiram po siya sa amin ng mga number. Manghiram eka kayo ng number mga kaklase nyo or kaya sa kaibigan mo para eka maka-order ako. Iyon po ang lagi niyang sinasabi sa Hindi, amin. kaya nga ma'am ang tumatawag sa Food Panda ay numero dito sa Pilipinas, hindi po numero sa Canada. Am I right, Sir Jeffrey? Yes po, tama po yun, sir. Local number dito sa Pilipinas at hindi po sa Canada yung umorder. Iyon nga po ang pinag-aanuhan namin dahil nagpapahiram po siya sa amin ng number. Hanggang yung kahit yung number ko, number Hindi ng nga, anak ko, ma'am, naibigay din ma'am. namin. Nakikinig ka pero hindi mo ako napakikinggan. Okay, ang sabi mo, ang umorder ay si Pauline Endrina from Canada. Opo, sir. Pero ang sinasabi po ng Food Panda, ang umorder ay gamit-gamit cellphone number dito sa Pilipinas. Kung si Pauline Endrina from Canada ang talagang umorder, dapat ang mag-register doon, international cellphone number. Number Opo. sa Canada. Nag-gets niyo po? So, ibig PayPal sabihin, meron po talaga dyan sa family ninyo, mawalang galang na po, ang nanloloko. Ay, hindi po, sir. PayPal daw po ang ginagamit niya pang bayad. Ang nagka-cancel is from Canada, sabihin na natin. Pero yung umorder, ma'am, yun yung talagang pinagmulan ng kalokohan. Yun nga po, hindi At ko ito po pa, alam kung masaklap paano pa. niya nagagawa yun. Paano niyo gagawa yun? Pakitanong niyo po sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pong mga kasamahan dyan sa bahay niyo. Sir, puro bata lang po ang kasama namin dito. Tsaka unang-una, hindi po ako Well, marunong maaari Panda. siguro yung mga bata, tinuruan ng mga matatanda. Kung ako po, hindi ko po tuturuan yung mga anak ko at saka yung pamangkin ko. Naghahanap buhay po ako ng pata sa buhay, sir. Okay, sandali Alam lang ko rin po, sir, kung gaano kahirap kumita ng pera. Okay, Kasi sandali po, nag-o-online Mama. siya. Ma'am Telma. Yes, sir. Rafi. Kamag-anak din niyo po, yung kausap kanina. Yes po, sir. Ganon din po ba si Pauline Endrina din po ang nag-order para sa inyo and then kinancel later on? Yes po, sir. Siya po. Ang nangyari po kasi niyan, sir, ganito. Tumatawag po sa akin via messenger si Pauline Enderina, Okay. yung aking pamangkin. Ngayon, sabi niya, tita, i-receive mo kanya yung sa Food Panda, may diniliber akong pagkain. In just 10 minutes, nandiyan na si Food Panda. So, wala naman po akong kalam-alam. Sabi niya, tita, ano number mo? O kaya, yung isa sa mga anak ko, hinihingi niya yung number. Kasi ang nangyayari, sa Maunlad Subdivision lang, ang naka-address sa Food Panda. So, kailangan na makipag-communicate ako kay Food Panda para ma-deliver dito yung pagkain. Dito po sa Mensilan Subdivision. Kaya kami nagkakaroon ng communication ni Food Panda dahil doon lang po. Sir Jeffrey, Po. naintindihan niyo po yung sinasabi ni Ma'am Telma? Opo. Sir, tanong ko lang po, si Ma'am Telma po ba yung sa may Mensilag Subdivision Yes, po? sir. Sir Jeffrey, ako yung Opo. nakipag-communicate sa'yo. Nung May 3 pa lang po kasi na yun, ma'am, di ba, sinabihan ko na po kayo na na-cancel na. Ngayon, kausapin niyo po ako yung sinasabi niyong pamangkin. Kung bakit Sabi ko, ganun po diba, ang ginagawa. sabi mo sa akin nung nag-communicate tayo,
the last na communication natin, sabi mo, tinanong kita, okay na ba? Sige po, okay na po. Ay, ma'am, nakarecord po yung huling conversation natin, ma'am. Ang sinabi ko po sabi mo doon, sa akin, kamukha po kasi nung May 3 ako, sa anong hindi May naman 8, ako isang makipag-communicate stage lang po ang sa'yo. nangyari. Tinawagan pa kita, Sir Jeffrey. Ano ba itong nangyari na to? Dapat ang ginawa mo, nakipag-ano ka na sa akin, ma'am, hindi po, na-cancel po yung pagkain na i-deliver sa inyo. Willing ako magbayad. Willing Hindi ako po yung magbayad kung pagbabayad ang na-cancel. pinag-uusapan po dapat natin na dito, ma'am. mag-ano na lang Nung lumalabas po kasi pamangkin dito, ko. ako po ang nagnanakaw ng pagkain. Hindi, ang nangyari kasi, ilang beses kayong dinideliveran, tapos the same, hindi ko alam kung dapat may transaction yan eh. Ma'am, Ang di ba dapat po may nung una pa lang po na transaction sinabihan yan. ko kayo, nakonfrontahin niyo yung pamangkin niyo, dapat hindi na po naulit. Dahil magtataka na po kayo, dahil ganun po ang ginagawa. Kasi kada ako, ang ugali ko, Sir Jeffrey, kada tumatanggap ako ng pagkain, tinatanong ko sa rider kung bayad ba to. Ngayon, sinasabi niyo sa akin, kaya ako tinatanggap, sinasabi niyo sa akin, bayad. Ma'am, ganito yan eh. Hindi mo na naintindihan yung modus eh. Mag-order yung pamangkin nyo from Canada kung talagang siya ang nag-order, kung talagang totoo. And then, pag natanggap nyo na po yung pagkain, tatanungin mo ngayon, bayad na ba ito? Siyempre, sasabihin ni Jeffrey, Hindi po, sir. Sandali lang, Bago ko- bayad na sapagkat ginamit nga po yung PayPal. Now, siyempre, ang sasabihin ni Jeffrey, alis na si Jeffrey, sinabi niya, bayad na. And then Opo. later on, sasabihin ngayon nung may-ari ng PayPal na cancel yung order kasi hindi dumating, etc., etc. So, ika-cancel ngayon. Pero yung pagkain, natanggap nyo na. Naintindihan ko naman po. Ito rin pong pinapoint out ni Sir Jeffrey. Bakit kasi kayo pumapayag na mag-order ka mag-anak nyo from abroad? At Nangyayari po sa amin, sir. At Nagugulat na lang kami. Well, so, then- tinatawagan kami, in just a minute, nakunin na lang yung then, sinita nyo na ba itong inyong kamag-anak na si Pauline and Rina? Pauline and Sinita Rina. na po namin. Anong sabi niya? Wala daw po siyang ginagawang masama. Willing daw po siya magbigay ng proof of statement na binayaran niya yung mga pagkain na yan from Canada sa kanyang credit card. Kasi, Sir Rafi, meron po kasi daming account na nagpo-post dito sa Facebook. Under po kay Pauline and Derina. Ngayon, katakot-takot na mura na po ang inaabot ko at paninira. Inire-relate pa po yung pangalan ko sa drugs. Ngayon, sir, kung totoo pong may Pauline and Derina, bakit hindi po niya iharap yung mukha niya? Di po ba? Ayun nga po ang sabi ko sa kanya eh. Telma, Yes, sir. at saka Julian, kanina pa namin hiningihan kayo ng picture ni Pauline and Rina. Ba't ayaw nyo kaming bigyan ng litrato niya? Kasi po, sir, pag po nag-video call kami, noon lang po ang nakikita sa kanya. Kahit po yung mga taga-Mitawayan Nako. Pamangkin nyo at nagtatanggap kayo ng mga biyaya sa kanya, hindi man nyo, Opo, hindi kasi man, nahihiya po siya sa itsura niya. teka muna, wala kayong litrato niya, tapos pag nag-order siya, noon lang nakikita ninyo? Opo, kahit po sa tiyahin niya sa Mitawayan, ganun din po. Ay nako, Saka sa ma'am, ate po. pamangkin nyo Opo. to, dapat meron kayong mga picture niya, okay? Wala po, sir. Meron pong picture, mga bata pa siya, ganun. Hindi ka ba nagtataka na bakit pamangkin? Ba't ayaw mo pakita ng mukha? Bakit noo lang? Ba't ayaw mo lumantad? Di ba dapat nagtatanong ka bilang tiyahin? Pwede ba Kita, makita? sabi ko. Ikaw ba Sabi talaga ko, yan, Pauline. pamangkin? Sabi, opo, siya po yun. Sabi ko, Pauline, ba't ayaw mo pakita yung mukha mo? Sabi ko, hindi ka naman namin tititas na. Tanggap kayo ng tanggap ng biyaya mula sa isang pamangkin sa abroad, nasabi niyo pamangkin niyo, pero ang nakikita niyo lang is noo. Or, nagsisinungaling kayo, lahat ng pinagsabi niyo walang katotohanan. Ay, sir, hindi po mapapatunayan ko po sa inyo yan kahit po Sir, sabi ko, naghahanap buhay po ako. Hindi ko po magagawang manloko. Ma'am, naghahanap buhay din po itong mga delivery rider, ma'am. Opo. Alam ko po kung gaano kahirap kumita ng pera. Well, alam din niyo po, alam din po nila kung gaano kahirap din maghanap ng pera. Ito pong mga delivery rider. Kawawa naman po. Ma'am, meron talagang nanluloko rito. Sir, hindi po ako yun. Malinis po ang konsensya ko. Alam po ng So, ganito na po gagawin natin. Kahit, opo. Jeffrey, Hello po. ano pong mensahe niyo po sa kanila? Ano pong gusto niyo mangyari? Lang po, sir. Kaya po ako nag-post po ng ganun, sir, para maging aware na lang din po lahat ng mga delivery rider. At mapatunayan po talaga o lumantad po kung sino po talaga yung nasa likod po ng panluloko po na ito, sir. Telma? Yes po, sir. Okay, pati ikaw, wala kang picture ng pamangkin? Wala kang picture ni Pauline? Tatry ko po na maghanap, sir.
Dito Ito, sa FB niya na luma para po maklaro na po yung Okay. lahat. At saka po, itatry ko na Okay. makipag-communicate pa dun sa Okay. Ang tanong ko ngayon sa iyo, Ma'am Telma, so pareho lang kayo nitong si Julie, na noo lang ang pinapakita ni Pauline pag naipag-usap sa inyo. Opo. Bakit hindi ka nagtataka na ayaw magpakita nito ng mukha? Tinatanong ko po sa kanya yan, sir. Sabi ko, bakit ayaw mong mag-video chat yung mukha mo para makita namin? Oh, ano sabi niya? Tita, ang laki-laki ko na. Ang taba-taba ko. Pati nga yung, yung kapatid ko namin sa Canada. Ayaw niya makipag-ano kasi ang lalaki na nila. Kung pamangkin niyo po ito, then akuin niyo po yung ginawang kapalpakan ng pamangkin ninyo. Konektado kayo dito, in this case. So, panindigan niyo po itong ginawang kalokohan ng inyong pamangkin. Paano po Lumalabas po kasi, sir, mangyayari nakasabwat po dyan? sila Pili eh. naman po kami, sir, kung ano po yung mga ginawang Willing kayo, ibalik. krimen po na masasabi po Okay, kayo. good. Oo, Sir Jeffrey, okay, willing Hello naman po. daw sila kung ano raw klaseng agreement na mapagkakasunduan ninyo tungkol sa problemang ito. Ano pong sa inyo, Sir Jeffrey? Sa akin naman po, sir, willing naman din po ako makipag-ayos. Gusto ko lang po talaga na mapatunayan na malinis po yung aking pangalan at yung mga ibinibintang po sa akin nila na about sa drugs, wala pong katotohanan, sir. Kasi kung sabihan din po nila ako na tanga, kung ano-ano, medyo naapektuhan na rin po kasi, sir, kasi bumabiyahe po ako habang nagdadrive. Hindi po talaga nakawala sa isip ko, sir. Kasi hindi naman po kasi ko ganong klase ng tao. Kaya sabi ko po sa kanila, i-background check niyo po ako kung may record po talaga ako. Ganito ang gagawin natin. Sir Jeffrey, Julian, and Telma. Yes po, sir. Kayong tatlo, pag-ayos-ayusin ko, and then mag-sorry kayo sa kanya. Yun na nga po ang sabi ko, sir. Kung meron po talagang pagkakamali yung pamangkin ko, hindi ko po ito-tolerate ito. Sir Jeffrey, di ba nagkausap tayo the last time? Wala akong kaalam-alam na nagkakaroon na ng problema. Excuse me po, paano naman po yung bata na pinost niya? Ganito ang gagawin natin. Itutuloy po natin ito mamaya sa Wanted sa radyo. Maayos to. Trust me, okay? Kukonsulta lang po ako sa abogado. Maayos po natin to.